Kapag tahimik si Lord, ituloy mo lang ang pagdadasal, patuloy lang na lumapit ka sa Kanya at magtiwala na kahit sa katahimikan, siya ay gumagawa ng paraan sa ikabubuti mo. Minsan ba nagtatanong ka kung, alam mo yun, bakit parang hindi mo nararamdaman si Lord kapag nagpe-pray ka, kapag nagde-devotion ka, walang pumapasok sa utak mo, di ba nakaka-frustrate yun? Pag nagpe-pray tayo at parang tahimik ang Diyos, napapaisip tayo, bakit parang hindi ako napapakinggan ni Lord? Maraming beses nang nakaramdam tayo ng ganito na walang sagot, parang ang layo ng Lord. At minsan, ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo nalalamig sa ating pananampalataya. Pero alam mo ba, itong tinatawag nating silence ni Lord, hindi ito ibig sabihin na wala siyang pakialam o hindi siya gumagalaw. Isang magandang analogy dito ay ang relasyon ng magulang sa anak. Ang isang magulang, kahit hindi lagi nagbibigay ng yes sa lahat ng hinihingi ng anak, ibig sabihin ba nito ay hindi niya mahal ang anak niya? Syempre hindi. Minsan, pinapahintulutan ng magulang na dumaan sa paghihirap ang kanyang anak para matuto at lumago sila. Ganon din si Lord. Isa sa dahilan ng silence ni God ay baka naman may gusto siyang ituro sa atin. Sabi nga ni A.W. Tozer, "It is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply." Ibig sabihin, minsan ang mga panahon ng katahimikan at pagsubok ay ang pagkakataon para tayo ay mas lumalim pa at maging mas dependent na tayo kay Lord. Sabi nga sa Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ibig sabihin, may mga bagay na hindi natin agad maunawaan pero hindi ibig sabihin na hindi ito para sa ating kabutihan. Kaya nga, sa panahon na nananahimik si Lord, wala kang marinig, hindi mo siya maramdaman, ito ay challenge. Huwag mong bitawan ang faith mo kasi sa totoo lang, ang faith natin ay nasusubukan hindi sa panahon na abundance, kundi sa panahon ng kawalan. Hindi sa oras ng may sagot ka, kundi sa mga oras na wala kang nadidinig na sagot. Kapag tahimik si Lord, ituloy mo lang ang pagdadasal, patuloy lang na lumapit ka sa Kanya at magtiwala na kahit sa katahimikan, siya ay gumagawa ng paraan sa ikabubuti mo. Sabi nga ni Mother Teresa, "God speaks in the silence of the heart. Listening is the beginning of prayer." So kapag tahimik si Lord, baka may gusto siyang iparating sa'yo. Baka mas gusto niyang mapalapit ka sa Kanya. Hindi dahil sa mga sagot, kundi dahil sa pagtitiwala mo na kahit walang sagot, siya pa rin ang Diyos na may hawak ng lahat. God bless.